Magandang araw sa inyo mga boss. Ah, ang ating video ngayon ay tungkol sa pagsiset ng parameters ng Allen Universal Coin Slot. Bakit nga ba natin kailangang iset ang mga parameters sa Allen Universal Coin Slot? Itong parameters na to, ito yung ginagamit niya sa pagkakalibrate kung paano nyo babasahin ang bawat coins. Kaya maganda na malaman natin kung nakaset ng tama yung parameters ng Allen Coin Slot bago natin i-calibrate. Kasi minsan hindi tayo yung unang gumamit ng coin slot. Dati siyang gumagana, tapos bigla na lang hindi gumagana. Tapos kinalibrate natin, ganun pa rin, hindi pa rin mabasa ng ayos ang coins. Yung pala dahil sa kinalibrate lang natin siya, hindi natin chinek yung parameters niya. Iba pala doon sa setting na gusto natin. Kaya nung kinalibrate natin, iba-iba yung lumabas. Kaya mahalaga na check muna natin yung parameters ng Allen Coin Slot bago natin i-calibrate. Paano nga ba i-calibrate to? Gawin na natin. Una, pindutin natin yung plus and minus ng sabay hanggang sa lumabas yung letter A. Pag lumabas na yung letter A, pindutin natin yung set button. Lalabas yung E. Ano nga ba yung E? Yung E, yan yung uri ng coins na gagamitin natin dito sa Allen Coin Slot. Ano ba itong uri ng coin? Halimbawa, luma na piso, bago na piso, luma na 5 piso, bago na 5 piso, luma na 10 piso, bago na 10 piso. Yan yung uri ng mga coins. Kaya kung gagamitin natin lahat yun, meron tayong 6. Mostly pag nagka-calibrate ako, sineset ko siya as ganon, 6. Pero pwede natin yung iset na 3 lang. Pagsasamahin na natin sa isang slot yung piso na bago at luma, 5 piso na bago at luma, 10 piso na bago at luma. Pero sa akin, ang ginagawa ko, hiwa-hiwalay siya. Total, 6 naman ang kaya ng Universal Coin Slot na Allen. Kaya hiwa-hiwalay yung bago luma. Ito yung uri ng coins. Kaya ang sineset ko dyan ay 6. Yung corresponding ng 6 na yan, may LED dito sa Allen Coin Slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan yung nagko-correspond nung uri ng coins. Ibig sabihin, 6 yung pwede natin gamitin dito sa Allen Coin Slot. Kaya pinaghihiwa-hiwalay ko siya, 6. Kaya set natin na 6. Pag na-set na natin yung 6, pindutin natin ang set button. Lalabas dyan H1. Ano ba itong H1? Yung 1 correspond dyan doon sa uri ng coin slot mo. Dahil sa 6 ang nilagay natin, yan yung 1 hanggang 6 yan. Ngayon yung H, siya yung sample size. Ilang sample size ba ang gagamitin natin sa pagkakalibrate nung coin 1 natin, which is H1. Mostly ang ginagamit ko dyan 20 coins. Kaya iseset natin to as 20. Then pagka naset, gamitin mo lang pagsiset yung plus minus. Pag naset na natin, pindot lang ulit sa set button, lalabas yung P1. Ano ba yung P? Yung P, yan yung pulse number na ilalabas nung coins natin tuwing uhulugan natin siya. Siya yung magsasabi kung piso, 5 piso, 10 piso. Yung P, pag piso, 1 lang. 1 lang yung pulse niya. Kaya piso. Ngayon, pagkalagay natin, iset natin as 1 para sa piso. Tapos, pindutin natin yung set button. Lalabas naman dyan, F1. Ano ba yung F? Yung F, ito yung criteria na gagamitin niya sa pagkakalibrate. Yan yung higpit at luwag ng pagkakalibrate.
Mostly ang nilalagay ko dyan sa experience ko, 16 ang pinakamaganda. Habang tumataas ang number, humihigpit. Habang bumababa ang number, lumuluwag yung calibration natin. Based sa experience ko, 16 ang magandang setting. Pwede nyo yung paglaruan, yung settings, hanggang sa makuha nyo yung gusto nyo. Pero sa akin, 16. Pag nilagay na natin yung 16, set button ulit, H2. Ito naman yung para sa parameters ng pangalawang coins natin, uri ng coins. H2, sample size 20 ang nilalagay ko dyan. Then set P2, pulse number, dahil sa piso siya, 1 pa rin siya. Then set F2, yung criteria nya 16 ang nilalagay ko dyan. Then set. Then doon tayo sa H3, nasa pangatlong uri na ng coins tayo. H3 20, yung sample size, pulse number, dahil sa 5 piso siya, 5 na ilalagay natin para sa 5 piso siya. Then set F3 16 sa criteria. H4 para sa pang-apat na coins, 20 yung sample size natin. Tapos pulse number nya 5 para sa 5 piso ulit, kasi pinaghiwalay natin yung bago at luma. Then set F4 16. Then H5 para sa pang-5 coins natin, 20 yung sample size. Ang pulse nya para sa 10 piso, kaya 10 yung pulse nya. Then set. Then F5 16 criteria yon. H6 para naman dun sa sample size ng pang-6 na coins natin, 20. Yung pulse number nya 10 para sa 10 pesos din. Set. Then F6 16. Then automatic magse-save yan pagkatapos nating ma-set yung 6 na uri ng coins. Ngayon, yung sabi ko kanina na pinaghiwa-hiwalay ko yung coins kasi meron tayong 6. Pwede mong i-set dun sa letter E mo na 3 lang. 3 lang yung uri ng coins mo, piso, 5 piso, 10 piso. Kaya ang iilaw lang dyan yung 1, 2, 3. Ibig sabihin, yung 1 para sa piso na, bago at luma. Yung pangalawa para sa 5 piso, bago at luma. Yung pangatlo para sa 10 piso, bago at luma. Pero sa akin, ang ginagawa ko, yung una para sa pisong bago, pangalawa para sa pisong luma, pangatlo para sa 5 pisong bago, pangapat para sa 5 pisong luma, panglima para sa 10 pisong bago, pang-6 para sa 10 pisong luma, para magkakahiwalay siya ng parameters. Ganun yung pagsiset ng parameters ng Allen coin slot. Sa susunod na video, tatalakayin naman natin kung paano ba i-calibrate yung Allen coin slot. At during calibration, kailangan natin mag-prepare ng sample size na inilagay natin sa parameters sa bawat coins. Ibig sabihin, maghahanda tayo ng 20 piraso na piso, bago luma, tig 20. 5 piso, tig 20 din yung bago at luma. 10 piso, tig 20 ulit sa bago at luma. Yun ang gagamitin natin sa calibration. Paano mga boss, kitang-kita na lang tayo sa susunod na video para sa calibration. At huwag nyo na lang kalimutan na mag-subscribe at i-like yung channel natin para naman sa mga bagong matututunan ng mga video na gagawin ko. Bago pa lang tayo, kaya wala pa tayong mga introduction video. Darating tayo dyan. Salamat mga boss. Sana nagustuhan nyo ang video ko at magkita-kita tayo sa susunod na video.